Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Nagdadalamhati ngayon ang BARM government sa pagpanaw ni Ministry of Human Settlements and Development Minister Hamid Aminuddin Bara. Ngayong araw, naka-half-mast ang mga bandila dito sa Office of the Chief Minister Grounds. Sa opisyal na pahayag ng Bangsamoro Government, sinabi rito na kilala si Minister Bara bilang isa sa mga haligi ng BARM at mahalagang lider sa pagsusulong ng kaunlaran at kapayapaan sa rehiyon. Siya ay kabilang sa mga unang miyembro ng Bangsamoro Parliament noong 2019 at patuloy na nagsilbi bilang kalihim ng MHSD matapos ang kanyang termino noong 2022. Binigyang diin din ng kanyang mahalagang papel sa Bangsamoro Peace Process bilang kasapi ng negotiating panel na nagbunsod sa paglagda ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Nagpapaabot ng pakikiramay ang buong BARM government sa pamilya, mga mahal sa buhay at kasamahan ni Minister Bara. Mula sa amin din po sa Bangsamoro Information Office, ang buong pakikiramay sa mga naulilang mahal sa buhay ni Minister Bara. Inaprubahan na ng Bangsamoro Parliament ang Parliament Bill No. 415 o ang Districting Law sa ikatlo at pinal na pagbasa na nagtatatag ng 32 parliamentary districts ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa ginanap na special session kahapon, January 12, 2026. Inaprubahan sa pamamagitan ng nominal voting kung saan 48 ang bumoto ng yes, 19 ang tumutol at bumoto ng no at 4 naman ang nag-abstain. Sa ilalim ng inaprubahang batas, magkakaroon ng 9 na distrito ang Lanao del Sur, tig-5 ang Maguindano del Norte at Maguindano del Sur, tig-4 ang Basilan at Tawi-Tawi, 3 ang nasa Cotabato City at 2 naman ang sa Special Geographic Area. Ang Parliament Bill 415 ay principally authored ni Member of Parliament na Gibbs Sinarimbo. Ayon sa kanya, tinutugunan ng panukalang batas na ito ang mga isyong tinukoy ng Korte Suprema, kaugnay ng mga naunang districting laws sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang lahat ng distrito ay magkakaugnay o contiguous, magkakalapit o compact at naaayon sa population requirement alinsunod sa Bangsamoro Organic Law. Kabilang sa mga isinagawang mahahalagang pagbabago ang mga distrito sa Maguindano del Norte, Cotabato City at Lanao del Sur upang ganap na sumunod sa mga gabay ng Korte Suprema. Binigyan din ng mga mambabatas na mahalagang requirement ang pagkakaroon ng districting law upang maisagawa ang kauna-unahang parliamentary elections sa rehiyon at makumpleto ang legal na balangkas para sa unang regular na Bangsamoro Parliament. May kalakip na Certificate of Urgency mula kay Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang pagpasa ng districting law. Ang pagtalakay naman po ay nagsimula noong hapon ng January 12 at opisyal na naipasa ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa dakong 12:33 ng madaling araw ng January 13. Magsasagawa ng serye ng public consultation ng Bangsamoro Transition Authority Parliament kaugnay ng ilang mahahalagang panukalang batas na layong palakasin ang pamamahala, edukasyon, kapaligiran, agrikultura at sistemang elektoral sa BARMM. Kabilang sa mga isa sa ilalim sa konsultasyon ng Bangsamoro Education Reorganization Act of 2022, Bangsamoro Environment and Energy Act of 2022 at Bangsamoro Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Act of 2022. Tatalakayin din sa mga konsultasyon ng 2025 Act institutionalizing the Administrative and Finance Divisions and granting fiscal autonomy to OSC, BICTO, BIO at BDI. Gayon din ang mga panukalang pag-amyenda sa Bangsamoro Electoral Code kabilang ang BTA Parliament Bill No. 419 na naglalayong baguhin ang ilang probisyon ng Bangsamoro Autonomy Act No. 35 at BTA Parliament Bill No. 396 na nagmumungkahi ng pagtanggal sa none of the above o nota option sa opisyal na balota. Isasagawa ang mga public consultation mula January 13 hanggang January 16, 2026 sa iba't ibang bahagi ng rehiyon, kabilang ang Maguindano del Sur, Maguindano del Norte, Cotabato City, Tawi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur at Special Geographic Area sa North Cotabato.
Hinikayat ng Bangsamoro Parliament ang publiko na makilahok sa mga konsultasyon bilang bahagi ng demokratikong proseso at upang higit pang mapalakas ang inklusibo at makabuluhang paggawa ng batas sa rehiyon. Namahagi ang Ministry of Social Services and Development o MSSD ng rice subsidy sa 129 na benepisyaryo ng Unlad Pamilyang Bangsamoro Program sa bayan ng Nabalawag nitong January 12, 2026. Ginawang pamamahagi sa barangay Nabalawag kung saan bawat benepisyaryo ay tumanggap ng halagang 1,500 pesos kada buwan bilang tulong pinansyal. Layunin ng naturang ayuda na palakasin ang food security at mabawasan ang mga pang-araw-araw na gastusin ng mga pamilyang kabilang sa sektor na mahihirap. Ang UPBP ay isang programa ng Bangsamoro Government na naglalayong magbigay ng tuloy-tuloy na suporta sa mga bulnerableng pamilya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bahagi ng programa ang Rice Subsidy Assistance upang matiyak na may sapat na pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Bangsamoro. Samantala, tumanggap naman ng one-time educational cash assistance ang 184 indigent high school students mula sa bayan ng Indanan sa ilalim ng Angat Bangsamoro, Kabataan Tungo sa Karunungan o ABACA program ng MSSD. Isinagawa ang payout nitong January 9, 2026 sa Barangay Pasil, Indanan, Sulu. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng halagang 3,000 pesos bilang tulong pinansyal na maaaring gamitin para sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral. Ang ABACA program ay naglalayong suportahan ang mga kabataang Bangsamoro mula sa mahihirap at marginalized na pamilya upang matiyak ang kanilang pagpapatuloy sa edukasyon at mabigyan ng mas magandang oportunidad tungo sa isang mas maunlad na kinabukasan. Samantala, namahagi ang Ministry of Social Services and Development ng tulong pinansyal sa 35 na pamilyang nasiraan ng kanilang mga tahanan sa bayan ng UP bilang tugon sa pinsalang idinulot ng nagdaang sakuna. Isinagawa ang pamamahagi noong January 9, 2026. Sa ilalim ng Emergency Shelter Assistance Program, tumanggap ang mga benepisyaryo ng halaga mula 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Batay sa antas ng pinsala sa kanilang mga bahay na natukoy sa isinagawang assessment. Inilaan ang nasabing ayuda para sa pagkukumpuni o muling pagtatayo ng mga tahanang nasira o lubhang naapektuhan ng kalamidad. Patuloy ang MSSD sa pagpapatupad ng mga programang tumutugon sa agarang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng kalamidad bilang bahagi ng mandato nitong palakasin ang katatagan ng mga komunidad at tiyaking may napapanahon at sapat na tulong ang mga higit na nangangailangan. Naging matagumpay ang isinagawang ika-12 pagpupulong ng Intergovernmental Energy Board sa pagkagitan ng National Government at ng Pamahalang Bangsamoro sa pangunguna ng Department of Energy at Ministry of Environment, Natural Resources and Energy noong January 8, 2026 sa Davao City, kung saan sinuri ang mga nagawa na at nagtakda ng mga patakaran para sa sektor ng enerhiya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layunin ng naturang pagpupulong na paigtingin ang koordinasyon ng national government at pamahalaang Bangsamoro sa pamamahala ng sektor ng enerhiya sa BARMM. Tinalakay sa pulong ang pagpapalawak ng akses sa enerhiya, pagpapatibay ng mga regulasyon at ang maayos na paglilipat ng mga devolved energy functions sa MENRE alinsunod sa Bangsamoro Organic Law. Iprenesenta rin ang mga nagawa ng IEB mula 2023 hanggang 2025. Gayon din ang Bangsamoro Sustainable Energy Master Plan na magsisilbing gabay sa pagsusulong ng renewable energy at sustainableng kaunlaran sa Bangsamoro Region. Muling pinagtibay ng board ang pangako nito sa sama-samang pamamahala upang matiyak ang seguridad sa enerhiya at pangmatagalang pag-unlad ng rehiyon. Inaasahan na ang susunod na pagpupulong ng IEB ay gaganapin sa ikalawang quarter ng kasalukuyang taon. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.